Dakilang Diyos, purihin ka sa umagang ito. Ikaw ang kapunuan ng aming mga buhay. Sa oras na ito, Diyos, aming mga puso ay bukas para sa iyo upang muling maturuan, mapuno ng iyong salita, upang muling tumanggap ng mga biyaya ng buhay mula sa iyong trono, Diyos. Sapagkat doon nagmumula ang aming kalakasan at doon nagmumula ang lahat ng bagay na magdadala sa amin sa ibayong pananagumpay sa buhay na ito. Purihin ka sa lahat ng iyong mga gawa. Salamat sa kagalingan, salamat sa mga tagumpay, salamat sa mga bagong araw at taon na iyong ipinagkakaloob. Ang lahat ng mga araw na darating sa aming buhay ay aming ipaglilingkod sa iyo sapagkat hindi namin kayang bayaran ang lahat ng mga bagay na aming natanggap buhat sa iyong mabuting kamay. Kaya naman, Ama, ang bawat isa ay naririto at naway nalugod ka sa aming mga pagsamba, mga awit ng paghahayag ng pananampalatayang iyong aming tinanggap na minsan at magpakailanman at ikaw ay malugod na mangusap sa iyong kawan sa oras na ito. Dalhin mo ang iyong mga salita sa puso ng iyong mga anak sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God. Magandang umaga sa inyong lahat at sa ating mga kapatiran from Leyte, ang Abinoha family at Omos, Narian, Cuesta. Salamat sa inyong pagparito sa fellowship. Ipabot nyo rin ang aking pangungumusta sa mga kapatiran natin sa inyong lugar. At kausap ko ang isang pastor sa Mindanao, si Pastor Dudong noong nakarang araw. At lobin ng Panginoon ay makarating na, makadalo na ako at makabahagi sa fellowship sa Mindanao ngayong Mayo. Alright, so dalhin natin ating sarili ngayon sa salita ng Diyos. Let's read from Genesis chapter 14. Chapter 14 ng Genesis, babasahin natin ang verses 14 hanggang 16. Sabi rito, when Abram heard that his relative had been taken captive, ang na-captive dyan ay si Lot, he led out his trained men born in his house, numbering 318, and went in pursuit as far as Dan. Then he divided his forces against them by night, he and his servants, and defeated them, and pursued them as far as Hobah, which is north of Damascus. Verse 16, he brought back all the possessions, and also brought back his relative Lot with his possessions, and also the women and the other people. Lahat ay magsabing amen? Amen. Tayo po makakaupo, mga kapatid. Mamaya, kung lobin ng Panginoon, yung may kausap na akong magdi-design ng plano para sa ating church building, ay magpupunta rin sa lugar para makita yung sitwasyon ng lupa para sa pagdi-design ng bahay panambahan na ating isa-submit for building permits. So ipag-pray natin yon. At naghahanap kami ng pinakamurang gagawa ng design, ng plano, kasi yun naman ang required sa munisipyo. Tinanong ko si Pastor Jacob sa Dasma dahil sila ay nagpagawa ng church building, 200 square meters, buong sukat ng lupa, ay naka-discount sila sa isang kamag-anak ng kapatiran, pero inabot pa rin ng 75,000 yung design na sinubmit nila sa munisipyo, sa Dasmariñas City Hall. So hopefully ito naman ay mababa. Ang presyo na binigay niya sa akin ay 35,000. At sana ay kung magawan pa ng Panginoon ng paraan na maging mas mababa at para tayo ay meron ng planong
masisimulan. At lahat ng ito ay ginagawa natin mga kapatid para sa Panginoon, pangalawa, para sa ating church family. Matagal-tagal na tayong naglalakbay, panahon na para tayo ay mag-settle down. At hopefully, bago matapos ang aking panahon sa ministry ay merong bahay panambahan na kung saan mag-i-stay ang ating mga anak sa paglilingkod sa Diyos. At best of all ay sana dumating na ang Panginoon. Sino sa inyo excited na sa pagbabalik ng Panginoon? Amen. Sabi na awit ng mga bata, I know all the signs are indicating Jesus is coming again. Amen. Amen. Praise God. So, ganun pa man, dahil tayo ay nabubuhay at hindi natin nalalaman ang araw at oras, tayo ay humahakbang sa pananampalataya at ginagawa ang nararapat bilang mabuting mga tao ng Diyos sa ibaba ng lupa upang ang salita ng Diyos, ang pangalan ng Diyos ay hindi ma-blaspheme sa ating buhay. Kapag ang isang Kristiyano ay nagiging pabaya at lumalakad na walang direksyon, nakikita ng mga tao at ang pangalan ng Panginoon ay napapahiya. So tayo ay, sabi ng Biblia, let us walk circumspectly. Tayo raw ay lumakad na maingat na ating binabantayan ng ating mga hakbang. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga pantas. Amen. So, yan ay bahagi nating buhay. So, let's plan for these things and let's pray for these things, lalo na ang provision ng Panginoon. We go on as God provides. At kung may provision ng Panginoon, tayo ay makakahakbang. At kung wala, tayo ay maghihintay. At tayo ay sa Diyos lamang umaasa. Amen. So, sa lahat ng yan ay ang Diyos ang maluwalhati. Amen. Alright, so ngayon sa umagang ito, ang aking paksa ay tatawagin natin, a man of faith is a man of war. A man of faith is a man of war. Ang ating teksto ay galing sa isang bahagi ng buhay ni Abraham. Before he was Abraham, siya ay Abram. At ang kaniyang pamangkin na piniling tumira sa Sodoma ay nakapture ng kaaway sapagkat itong Sodom and Gomorrah at 3 pang city ay mayroong nasakop ito ng isang makapangyarihang hari na I think si Chedorlaomer ang pangalan, Chedorlaomer. At sila ay nagbabayad ng tawag diyan, yung nagbubuwis sa hari na ito, and then they rebelled. At nang sila ay magrebelde ay itong hari na ito ay nagdala ng iba pang mga hari from the north at nilusob ang cities ng Sodom and Gomorrah at na-capture. At itong si Lot ay nadalang bihag ng kaaway. At dahil doon, nalaman ito ng kaniyang uncle na si Abram. At si Abraham, ayon sa ating tekstong nabasa, ay inarmasan niya ang kaniyang mga trained servants, 318 men, at ito ay sa kaniyang sangbahayan lang, at hinabol ang kaaway hanggang sa pinaka-north part ng Canaan, doon sa city ng Dan. Naabutan niya ang kaaway at na-capture, natalo at nabawi ang kaniyang pamangkin na si Lot. Pati ang mga ari-arian at ang mga iba pang mga tao na nadalang bihag ng kaaway. So that is the background story sa ating teksto. This is the only war na kung saan si Abraham ay na-involved. Thankfully, walang ibang battles na hinarap sa Abraham sa Canaan.
Siya ay naging kaibigan ng maraming mga family na nasa lugar ng Kanaan, katulad na ni Mamre. Si Mamre ay isang malaking family rin at sila ay nabanggit yan dito sa istorya sa Genesis 14. At ang iba pa, so this was the only war in which Abraham was involved. Ganun pa man, ay gusto kong ipakita sa atin sa umagang ito na si Abraham, because of his faith in God, he became a man of war. Hindi siya permanenteng warrior or soldier in that sense, at ang kanyang mga servants ay hindi rin naman, sapagkat sila ay mga servants lang sa kanyang bahay na perhaps sila ay mga farmer, di ba? O kaya naman ay cattle raiser, herders, shepherds, because mostly gano'n naman ang kanilang properties, especially si Abraham sa kaniyang panahon ng sojourning sa Kanaan. So ito ang kanyang mga servants. At meron siyang 318 trained men or servants, at ito yung mga kalalakihan. So may imagine natin kung gaano kalaki ang family ni Abraham, ang kanyang household. To have 318 servants, men servants. So kung magdadagdag ka dyan ng mga kababaihan na usually sa panahon na ito, ang mga tinatawag nating household chores ng pagluluto, paglilinis ng bahay, pagpapakain, exactly lahat ng bagay, pag-aalaga sa mga anak, pati na kumadrona, pati na kuminsan meron na kasama diyang medicine man or doctor sa loob ng sangbahayan. Yan ang bumubuo sa isang household ng isang mayamang tao during that time. So Abraham, kung titingnan natin ang account na ito, he was a rich man. Siya isang mayamang individual sa panahon na yon. Maaari nang siya'y dumating sa Kanaan ay hindi siya ganito karami, hindi ganito kalaki ang kanyang household. But because he was following God's instructions sa buhay niya, there is an account sa Genesis 13 o Genesis 12 na dahil isang dahilan ng paghihiwalay nila ni Lot ay sapagkat lumalaki ang kanilang mga ari-arian. Dumadami ang kanilang mga alagang hayop, and Lot being, bagamat siya'y pamangkin, subalit si Lot ay may sariling pamilya, si Lot ay lumalaki rin ang kanyang family at nagkakaroon na sila ng pag-aagawan sa resources kung kaya't sila ay nagkaroon ng paghihiwalay. Kung si Abraham ay dumating sa Kanaan na mayaman na, then ang kanyang pagdating at pagsunod sa Diyos patungo sa Kanaan ay lalong nagpayaman sa kanya. Lalong nagpalaki ng kanyang sangbahayan. So he had 318 trained men in his house. Gaya ng sabi ko, hindi sila soldiers, full-time soldiers. Perhaps ang iba rito ay mga security details niya. Siyempre, meron siyang mga alagang hayop. Ang ibang mga tao ay nagpaalaga at nag-aasikaso sa mga hayop, and perhaps ang iba naman ay nagbabantay. But these are basically servants. Ganun pa man, sila ay na-involve sa battle. At sa battle na ito ay nakita natin ng isang man of faith. When necessity comes, kapag dumating ang pangangailangan, the man of faith becomes a man of war.
Gusto ko itong i-supplement sa aking pinangaral last month pa, tungkol sa pagkakaroon ng warrior perspective sa ating buhay Kristiyano. It is very important na sa ating paglilingkod sa Diyos ay tumingin tayo sa buhay as a battle na ang ating buhay Kristiyano ay buhay na pakikipagbaka sa mga forces ng sanglibutan, because this will help us gain wisdom, knowledge, kung paano harapin ang mga labanan, ang mga challenges, ang mga trials, kung tayo ay mayroong warrior warrior perspective. So, gusto ko i-supplement ito doon at ipakita sa atin na we become warriors or men of war, men and women of war, because of our faith. Okay? Although si Abraham ay hindi pumunta sa Kanaan para maging warrior, para mag-conquer ng lupain by his own, naroon siya para mag-claim lang ng pangako ng Diyos. It was God who gave him the promise. So hindi siya naroon para mag-conquer. He was just following instructions. But because of his faith in God, at sapagkat dinala siya ng pananampalataya sa Diyos sa isang lugar na kung saan wala siyang kamag-anak, wala siyang maaasahang mga taong pwedeng tumulong sa kanya, at siya ay napapagitnaan ng maraming mga malalaki ring pamilya at mga city-states. Abraham realized na kailangan niyang maging ready for battles. Hindi niya alam kung kailan at paano darating ang labanan, but being in that situation, he must be ready. Kailangan niyang maging handa. Kaya nga kung titingnan natin ang kanyang sitwasyon, mayaman siya, at lalo pang yumaman, lumalaki ang kanyang properties, maraming mga family sa paligid ang tumitingin sa buhay niya. Maraming mga tao na maaaring mainggit sa kaniyang kalagayan at magplano ng masama. At sapagkat siya ay stranger, then siya ay nasa, sabihin nating, disadvantage kung titingnan yung sitwasyon sa buhay. But of course, nasa panig niya ang Diyos. Kaya nga mga Kristiyano ay tinawag din ni Apostol Pedro, tayo ay mga strangers sa ibabaw ng lupa. We are sojourners. Hindi tayo narito para mag-conquer ng mga properties at ng mga kingdoms, mag-build ng ating kingdom sa lupa. We are here following and obeying God's instructions. Meron ng kingdom na nakahanda sa atin. At yun ay darating sa tamang panahon. But being strangers in this world, no? Unang-una, kailangan nating ma-realize because of this faith that we have, we become strangers in this world. Okay? Dahil sa pananampalataya, tayo ay nalipat sa isang kalagayan na hindi na tayo directly connected sa mga bagay ng sanglibutan. We become strangers to the world. And yet, naandito tayo, and that is why Christians must always be ready for battle. Hindi tayo naghahanap ng away, hindi tayo naghahanap ng labanan, ng gulo, but we are ready for battle whenever it comes. Pag sinabing man of war, it means a fighter, a warrior. Si King David ay tinawag na man of war ng Diyos sa 1 Chronicles 28:3, at si Gideon ay naging judge ng Israel sa panahon na wala pang hari. Sa Judges 6 verse 12 ay inaddress siya ng angel of God
as a valiant warrior. Sabi ng angel, the Lord is with you, mighty man of valor. Mighty man of valor ay isang address na ibinibigay sa mga lalaki na kinakikitaan ng katapangan. Ano kayang klaseng tapang nakita ng Panginoon kay Gideon na siya ay nagtatago, nasa kadiliman, sa gabi siya, nagigiik ng kanyang harvest. Hindi siya makalabas sapagkat itinatago niya ito sa mga magnanakaw, sa mga Midianites na lumulusob sa kanilang bukid. And yet, deep inside, there is a warrior in Gideon na hindi pa nare-release, hindi pa na-express. But God knows it. At naniniwala ko na ganoon din ang kalagayan natin, just like Abraham, we are men of war. We are not looking for war, but we are ready for war anytime because faith, this faith that we have in God, puts us in that place, mga kapatid. So, think of yourselves as warriors. Magsimula kayong tumingin sa inyong mga sarili na mga mandirigma, mga sundalo ng Diyos. May weapon ba kayong dala? May armor ba kayong bihis? Okay. May mindset ba kayong alerto? Hindi pwedeng security guard nga, hindi pwedeng tutulog-tulog. Kailangan alerto, liit lang ang sweldo niyan. Tayo ay walang sweldo, but God has promised us eternity. Naghahanda ba kayo sa eternity, mga kapatid? Ang paghahanda sa eternity ay kasama dyan ang pagiging alerto sa ating buhay upang hindi tayo madaya ng kaaway at maghapi sa mga labanan because we want to be overcomers. Ang man of war ay ginamit, ang term na man of war ay ginamit din sa Diyos. You can read that in Exodus 15 verse 3. The Lord is a warrior or a man of war. Bakit? Sapagkat ang Diyos during this time sa Exodus 14 and 15, siya ang humarap sa army ng Egypt nang ang Israel ay hinahabol ng army ni Pharaoh papunta doon sa dagat na pula. Ang Diyos ang humarap because Israel was not an army back then. Hindi sila prepared. Kaya nung sila ay nasa harapan ng dagat na pula, ang kayang nilang gawin ay umiyak. Na makita nila ang kaaway sa likod at ang dagat na pula ay dead end sa harapan, nag-iyakan na lang sila. Mamamatay na tayo. And God fought for them. Ang Diyos ay nakipagbaka para sa kanila. Hinarap ng Diyos ang army ni Pharaoh. Ang pillar of fire ay biglang umangat lumipat mula sa harapan nila, pumunta sa likuran upang harangin ang army ni Pharaoh. Hanggang sa ang Israel ay makatawid at ang army ni Pharaoh ay nilamon ng dagat na pula, nakita ng Israel kung paano silang pinagtanggol ng Diyos at kung paano ang Diyos nakipagbaka sa army ng Ehipto. That is why dito sa Exodus na ito ay umawit si Miriam at anong sabi niya? The Lord is a man of war. And we have the same faith hanggang ngayon, mga kapatid, na kapag tayo ay mayroong mga battles at hindi natin alam kung paanong harapin ang mga labanan na ito, we can be sure na ang Diyos ay makikipagbaka para sa atin. God will fight for you. Hallelujah. And then you can also sing, my God is a man of war. Pero tingnan niyo mga kapatid, ang Israel ay hindi laging nasa ganung kalagayan. They must become men of war.
And for the next 40 years, ang Israel, sa tulong ng Diyos, ay na-transform into victims of war. From victims of war, into men of war. Nang sila ay lumabas ng Egypt, sila ay hindi ready. Sila ay isang masa lang ng mga tao na kung hindi tutulungan ng Diyos, ay lalamunin sila ng army ni Pharaoh. But in the next 40 years, God transformed them. Amen? By the time na sila ay papasok na sa promised land, si Joshua ay mayroong army. At ano ang meron sa mga taong yun sa panahon ni Joshua? Anong meron sa kanila na wala sa mga taong lumabas ng Egypt? Anong meron sila na wala doon sa mga lumabas sa Egypt? Pananampalataya. Ang lahat ng lumabas sa Egypt maliban kay Caleb at kay Josue, kay Moses at sa ilan pa, lahat, the whole mass of Israelites, they had no faith in God. At siya ay pinatunayan na sa kanilang complaints, murmurings, sa kanilang mga behaviors during the wilderness, and that is why God promised them, as long as I live, sabi ng Diyos, they will not enter into my promise. Kaya nangamatay lahat yun. Ang kasama ni Joshua na army ay ang mga bata pa at hindi pa naipapanganak sa Exodus. Sila ay lumaki sa disyerto knowing no one except God. Walang kilalang ibang Diyos kundi ang Panginoon lang. Wala silang kilalang leadership kundi ang leadership lang ng Diyos through Moses. At ito ang naging army ng Diyos papasok sa Kanaan. Sa pasimula ng ating buhay Kristiyano, alam ng Panginoon na marami tayong trials na harapin na hindi natin kayang bakahin on our own. And that is when God fights for us. But I tell you, there comes a time in your life that you must learn from God. If God is a man of war, we must become men and women of war. Kailangan tayong maging mga lalaki at babae na handang humarap sa mga labanan. It is good to sing, the Lord fights for me. It is the Lord's battle. Masarap sa ating pakiramdam kapag naririnig natin tayo pinagtatanggol ng Diyos. But you see, ito'y isang bahagi lamang ng ating karanasan. And that is not where the story ends. Ang ending ng story is we fight and we win and we are overcomers. Hallelujah! That is why Abraham, pumasok siyang isang man of faith. He learned to become a man of war and he was an overcomer. At ganoon din naman tayo, mga kapatid, sa ating paglilingkod. So, Abraham realized that he must be ready to fight battles. Thankfully, hindi isang labanan lang kanyang hinarap, pero gagamitin natin ito ngayon to learn things. Kung paano tayo bilang mga lalaki at babaeng mananampalataya sa Diyos, living simple lives, wala tayong mataas na pangarap sa mundo, wala tayong pangarap na makonquer ang politics, makonquer ang nations, makonquer ang pinakamatataas na pedestal. I hope na wala nang ganyan sa atin. Lahat yan ay naglaho na at meron na lang tayong isang ambisyon to be with the Lord. Hallelujah. Living a simple life, ordinary lives na halos hindi pinapansin ng sanglibutan. In fact, ang mga end-time believers, we are not numbered. Hindi tayo nabibilang. Hindi tayo kasama sa pagbibilang ng census ng Christianity. Pag nakakita kayo ng census ng Christian religion, binibilang ano kalaki ang population ng Roman Catholic, Orthodox Church, INC sa Pilipinas, Kingdom of Jesus Christ, Methodist, Baptist denomination. Binibilang kung ilang churches.
20,000 churches worldwide, 10,000 churches worldwide. At binibilang kung ilan ang population, approximately 5 million, 10 million, 20 million, 50 million. You cannot find anti-message church. There is no census. We are negligible, mga kapatid. That's why kung marganap ang rapture, hindi ma-alerto ang buong Pilipinas. Maaaring ma-alerto ang kapitbahay mo, nawala na yung mga abinoha dito, nawala na yung mga kuwesta dito, nasaan na kaya sila? Maaga silang pupunta dito sa tindahan, hindi na sila pumasok, 1 araw, 2 araw, 1 linggo na walang tinda. Nahanap ka na ng suki mo. Maaaring ma-alerto sila, pero ang barangay, ang city, ang bansa, they will not care. Ano kung nawala sila? Tama lang yan. Wala nang maingay na nag-aawitan dyan. Wala nang nakakakonsuming mga malalaking sound system dyan na naririnig ko na lang ay, praise the Lord. Baka matuwa pa sila. We are negligible, mga kapatid. But we are God's men and women. We are like Abraham. The only reason na papansin si Abraham ay sapagat siya'y gumiginhawa at lumalaki at ang kanyang immediate surrounding ay nakakapansin na ang Diyos ay sumasa kanya. Hallelujah! Praise God! And that's the reason kailangan natin maging ready for battles. Now, being a man of faith does not guarantee victory. Hindi porket ikaw ay may pananampalataya sa Diyos ngayon, ay garantisado na ang tagumpay mo. Victory is won when we fight. Pag tayo ay nakikipagbaka, intentionally, at nakikipagbaka sa pananampalataya. Just believing will not get you anywhere. Kaya marami tayong nakikitang mga Kristiyano, mga mananampalataya sa Diyos. We see them in church, namimit natin sila sa gawain, they are identified kabilang sa mga mananampalataya, but when they face battles, they lose. Una, hindi nila alam kung nasaan ang labanan. Hindi nila na-identify ano ba specifically ang laban ng isang Kristiyano. Sabi sa ating isang tekstong ginamit one time, the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God in pulling down strongholds. So I hope na sa message na yun ay na-identify natin ang ating mga kaaway at kung nasaan ang strongholds ng ating mga kaaway. We must recognize kung sino ang ating kaaway, nasaan sila, paano sila gumagawa, ano ang mga tactics ng dyablo, at paano natin haharapin ang mga taktika ng kaaway. That's the reason maraming mga Kristiyanong binata at dalaga, hindi nila naaalagaan ang kabanalan at ang purity ng kanilang buhay, and they end up in relationships na hindi nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Because they do not recognize the battles. At kung alam man nila na yun ay battle, hindi sila ready for the battle. Maraming mga kabataan, lumaki sa church, lumaki sa Sunday school, pag nagbinata at nagdalaga, na-impluwensyahan, nabibrainwash ng sanglibutan, by the time na uuwi at magtatapos na ng kanyang college degree, kukuha na ng college degree, pag uwi ng bahay, hindi na kilala ang Diyos. Hindi nakilala ang salita ng Diyos. Because hindi sila na-trained, hindi sila na-prepare for their battles. Lagi nating sinasabi, train up a child in the way he should go. Pero tinitrain niyo ba talaga ang inyong mga anak? Na-equip ba talaga ang inyong mga bata? Well, I can see sa ating gawain, I can see parents na very proactive sa pagtitrain sa kanilang mga anak.
At kayo ang makikinabang sa bagay na yan. Kayo ang unang-unang magagalak. Kapag ang inyong mga anak ay nasa panahon na sila'y kailangan ng humarap sa kanilang sariling mga labanan, and they know what to do. Isang gabi, nag-usap kami sa bahay. Ang isang common principle ng mga magulang ng mga Pilipino ay ganito: ayokong iparanas sa aking mga anak ang hirap na naranasan ko. Alam niyo bang yan ay maling principle? There is no other way na ang ating mga anak ay maging wise, maging smart sa buhay kung hindi nila dadaanan ang struggles. Kung sila ikukulong mo sa isang lugar, they're very safe. Aalisin mo ang lahat ng mga troubles na pwede lang ma-encounter. Hindi sila matututong humarap sa tao, hindi sila matututong makipag-reason out sa mga arguments, hindi sila matututong mag-resist sa temptations, hindi sila matututong mag-identify ng tama at mali. Kung ganyan ang lugar na kalalakihan nila, pag sila ay mga binata at dalaga na, they will never win battles. They will be losers. The right thing is to prepare our children, to teach them and to train them. All right? And I said this already, experience is not the best teacher. No, experience is not the best teacher. Jesus is the best teacher. The Word of God is the best teacher. Train them in the Word of God. At kapag hinarap nila ang battles, they will choose the right. Sabi ng salita, when they become old, they will not depart from it. Ibig sabihin, pipiliin nila ang tama. Hindi nila kailangang i-endure ang kasalanan. Sapagkat alam na nila kung ano ang tama at paanong piliin ang tama sa kanilang buhay. But we have to let them face it. We have to let them endure it. The key is training, preparation. So I want to give you 3 things dito sa istorya na ito na ating kinuha na pinaka-teksto. Paano natin makita na si Abraham, from a man of faith, he was transformed into a man of war by his faith. Okay? Sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. I want to show you 3 things dito sa buhay ni Abraham. Una, Abraham trained his servants. The first keyword natin is training. Sabi ng verse 14, when Abraham heard that his relatives had been taken captive, he led out his trained men. At sa lahat ng translation na aking kinumpara, mga luma at mga bagong translation, all English translation use the word trained. He led out trained men. Dinala niya, inipon niya, inassemble niya ang kanya mga trained servants. So these are not ordinary servants, they have been trained. And that's part of being wise, mga kapatid. I would say Abraham was a wise man sa kanyang panahon. He trained his servants. And perhaps ito lang ang tanging labanan na kung saan ang kanyang servants, ang mga kalalakihan sa kanyang bahay ay nakipagbaka, but they were trained for it. It doesn't matter kung isang labanan lang ang iyong haharapin. Be ready for it. Abraham trained his men, born in his house. 318 lang ang mga lalaking ito, but they were able to capture the enemy or to defeat the enemy because, number 1,
They were trained. May imagine nyo, ang mga taong ito, ang kanilang laging hawak ay asarol, kutsilyo, itak, tungkod. Minsanan lang silang humahawak siguro ng sword sa practice. But that was enough para maging matagumpay sila. Because they were trained. Hindi natin overemphasize ang kahalagahan ng training. Kung ito ay mahalaga sa mga bagay sa mundo, then ito'y lalong mahalaga sa ating Christian life. Lahat ng successful sa kanilang careers, sila ay dumadaan sa training. And sometimes ang training ay nasa oras na ng trabaho, but still, it was training. And kung minsan, ang mga companies nag-employ ng mga tao na mayroong certain qualifications, pero bago magsimula officially sa trabaho, ay nire-require nila sa training. Training could be 1 month or few months, di ba? Sometimes 1 year. Pero training pa lang yun. Bago sila maging full-time employed sa company. So napakahalaga ng training. Kapag tayo sasabak sa labanan na hindi trained, then himala na lang kung tayo mananalo. Sa pasimula ng ating buhay Kristiyano, we are not trained for battle. That's why God fights for us. Bilang bagong Kristiyano, bagong baptized, bagong mananampalataya, bagong message believer, we are not trained for battles. God fights for us. But you can be sure na sa mga unang taon ng iyong buhay mo, ititrain ka ng Diyos. You will go through trials. At ang trials na yun ay bahagi ng training ng iyong buhay. And every trial na ating dinadaanan is training for the next trial. And that trial is a training for another trial. Sapagkat life in this world is, pwede nating i-identify, describe as a series of trials, at ang final victory ay sa piling ng Diyos. Kaya nga lagi kong sinasabi, it's not over till it's over. Pwede tayo mag-celebrate ng tagumpay ngayon, pero hindi natin dapat i-celebrate ang kabuuang tagumpay hanggat hindi muna tayo nakarating doon sa final stage. Sa lupa, ang training ay may 3 purpose, mga kapatid, in relation sa mga battles. Training is for strengthening, pagpapalakas. ang mga soldiers ay tinitrain upang lumakas sa pagharap sa labanan. Pangalawa, training is equipping. At pangatlo, training is learning learning to identify the enemy. Bakit kailangan i-train for strength ang isang soldier? Well, pag nasa labanan ka, ang kaaway ay may puwersa. At kapag ang kaaway ay tumira, sabihin natin bumaril or umatake, they will hit hard na ang goal nila ay matalo ka. Therefore, you must be strong for the battle. That is why si Joshua, bago siya tumawid ng Kanaan, ano ang sabi ng Diyos? Be strong and courageous. Be strong means ikaw ay magkaroon ng strong will, ng determination to advance, to face the enemy. And to be courageous ay yung i-resist mo yung gusto ng katawan mong tumakbo, tumakas,
to resist fear. Naniniwala ko na mahalaga ang training sa isang Kristiyano because your training will strengthen you. Maybe not physically, but it will strengthen you in your soul and in your spirit. Ang Biblia nagtuturo sa atin, be strong in the Lord and in the power of His might. Magpakalakas kayo sa Panginoon. So, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na magpakalakas because we have enemies to fight. Kung kayo ay na-involve sa mga physical activity or physical competition sa inyong school days, alam ninyo, lalo na kung ang mga competition ay mayroong body contact, then ang mga humaharap sa ganitong competition, they must be strong enough para tumanggap ng mga blows sa katawan. Alam nila, ina-identify nila kung saan ang mahinang parte ng kanilang katawan at tinitrain ito. At paano ito tinitrain? Kung sa boxing pa, sinusuntok yung katawan sa parting mahina para lumakas. The purpose is to strengthen. Ibig sabihin, ihanda mo ang iyong sarili na tumanggap ng blow ng kaaway at hindi ka iiyak. Because when you're not ready for pain, then sa simula pala ng attack ng kaaway, na-baptize ka last week, the next Sunday, backslider ka na agad. Ilang beses tayo nakakita ng mga tao sa gawain na nagpatotoo ngayong Sunday, ngayong service nag-testimony sa gawa ng Diyos, na tinawag ng Diyos, na inabot ng Diyos. The next Sunday, backslider na. Nagpasalamat sa kabutihan ng Diyos, kung paanong iningatan ng Diyos. And yet, paglipas na ng ilang Sunday, hindi mo na agad makita sa gawain. Para na agad nabuhusan ng malamig na tubig ang pananampalataya. Because we are not training to fight battles. Now, hindi ito failure ng Diyos, mga kapatid. Because I believe God is training us and God wants us to be trained. Sabi ng Psalm 144 verse 1, Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. Ito'y awit ni David. God trains him for war and his fingers for battle. Sa Psalm 18 verse 31, Who is God but the Lord? Who is a rock except our God? The God who encircles me with strength and makes my way blameless. So, madalas natin itong inaawit. Sino ba ang bato? Ang Diyos, kundi ang Panginoon. Siyang aking bato. Pero tingnan mo ang baba ng awit ni David. He makes my feet like deer's feet and sets me up on my high places. Anong inyo makikita sa mga usa sa bukid? Sa wilderness. Ano ang karakteristik sa kanilang mga paa? Mabilis kumilos at nakakaakyat sa mga batuhan. At doon itinulad ni David ang pagtitrain ng Diyos sa kanya. He makes my feet like deer's feet. Ibig sabihin, tinutrain siya ng Panginoon to identify saan ang mga safe places na kanyang matatakbuhan. He trains my hands for battle, sabi sa 34, so that my arms can bend a bow of bronze. Now, kung ating titingnan sandali ang text na ito, ang bow of bronze ay isang bagong development sa panahon ni Haring David sa discovery ng mga materials, ng mga metals na ito, ng mga copper and bronze sa Bronze Age. Before this time,
ang mga pana, ang busog at pana is made of wood. At ang mga pana na made of wood ay may certain distance, may certain strength, and normally ang mga pana at busog na nayari sa kahoy ay kaya ng ordinary muscle. But a bow of bronze takes training. Kailangan ito ng training para maging steady ang kamay dahil ito ay matigas. So it takes strength para maunat mo at mabend ang bow made of bronze at mahit ang target na hindi manginginig ang palaso. David was trained for this weapon at inattribute na ito sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa akin ng strength for this. Anybody can say, well, tinrain ako ng aking master, salamat sa training. But David attributed his strength and his learning from God. He trains my hands for battle. Of course, hindi na tayo nakikipagbaka sa mga palaso, sa mga baril ngayon. Nevertheless, may battle sa ating buhay, spiritual battles, and God trains us. God wants us to be trained how to use weapons. Ano ba ang weapons ng mga Kristiyano? Hindi ba ang salita ng Diyos? God wants us to be trained how to use the Word of God. Kahit naman sa ang labanan sa buhay, laging merong wise sayings, laging merong wisdoms sa business, sa commerce, at sa anumang mga entrepreneurship, laging may mga wise words na ginagamit ng mga mananagumpay to as guidance sa kanilang mga success. Christians have the Word of God. Amen. At ang salita ng Diyos ay hindi basta-basta mahahawakan ito ng ordinaryong mga tao sa ibaba ng lupa. It takes a child of God para magamit effectively ang salita ng Diyos. Hinawakan ito ni Satanas, pero nang hinawakan ni Jesus ang salita, nagapit niya ang diablo. And that's how God wants us to be. Trained in the use of His Word. You have also given me the shield of your salvation, and your right hand upholds me. Your gentleness makes me great. Hallelujah. So you see, we're training for strength, mga kapatid. Mga ama ng tahanan, magpakalakas kayo. Kung ang ating mga anak ay humaharap sa maraming battles, how will they know kung paano humarap sa mga temptations at mag-resist sa temptations kung tayo mga magulang hindi marunong mag-resist sa temptations? Kailangan, we must be trained for strength. Kung ang mga anak natin humaharap sa mga barrage ng mga salita, offensive words, at sila ay na-offend at nasasaktan, paano nila haharapin ito kung tayo mga adult, kapag nakakarinig din tayo ng mga offensive words, matampuhin tayo. Because we are not strong in our emotions. We are not strong in our spirits. Hindi natin pinapalakas ang ating spirit. Malakas lang tayong umawit, pero pagdating na ng mga labanan, balat sibuyas ang ating mga puso. We need to be strong. Palakasin niyo ang inyong kaluluwa, palakasin niyo ang inyong emotions, ang inyong kaisipan, na hindi agad ito ma-shake ng kaaway sa mga hangin na mga aral o mga salita na dumarating. Your training will equip you. It will strengthen you, and then it will equip you with the Word of God, that is the sword of the Spirit, with the armor of God, truth, righteousness, the preparation of the gospel, salvation, and faith. At yan yung mabasa natin sa Ephesians chapter 6. So ito ang equipping na gusto ng Diyos. Ito yung kailangan nating ibihis, ito yung kailangan nating matutunang gamitin sa ating buhay.
learn how to use the truth. Learn how to use righteousness. Saan ba sinusuot ang righteousness? Paano ito ginagamit? Saan ito panlaban sa specific na attack ng kaaway? Learn how to use the gospel. Learn how to use your salvation kapag kayo ay inaatake ng kaaway. That's equipping, brothers and sisters. And your training will give you understanding how the devil and his minions work. Paano gumagawa ang diablo at ang mga evil spirits. Many years ago, nag-series tayo about strategies of Satan. Anong ating natutunan? Satan is a liar. Amen? So anong panlaban sa mga lies ng diablo? Truth. Satan is a deceiver. Yan ang gawa ng diablo. Mandaraya from the very start, sa Garden of Eden, he was a deceiver. Kino-question niya ang salita. Ginugulo niya ang isip natin about the Word. And that is why the more na ikaw ay kino-confuse ng diablo sa salita ng Diyos, the more you must read the Word of God. Hanggang sa ang salita ng Diyos ay maukit na sa iyong puso. Paggising mo sa umaga, you can memorize the Word. Haharapin ko na naman ang diablo. But I'm ready. Alam ko ang salita ng Diyos para sa akin. Satan is an accuser. Revelation 12. Accuser of the brethren. Akyat panaog siya. Hanggang sa mga panahong ito, siya akyat baba. Malaya siyang nakakababa, bumababa, sumisilip sa buhay ng mga mananampalataya, and then magsusumbong sa Diyos. I-accuse tayo ng ating mga pagkakamali at ng ating mga kahinaan. And Satan is an evil master. He is an evil lord. Kapag siya ay naging master ng buhay mo, aabusuhin niya ang buhay mo. I-abuse niya, i-misuse ang iyong buhay, at kapag ikaw ay sira na, itatapon ka na niya sapagkat wala ka nang pakinabang sa kanya. Satan is an evil master. Ang ating Diyos is the good master. He takes care of His own. He trains us, He equips us, and He shares the glory with us. Amen. So you see, mahalaga na matrain natin ang ating sarili sa pag-identify sa kaaway. Alam niyo, you can see it in some movies, especially mga espionage na mga movies, no? Yung mga CIA. Kapag sila ay merong lulusubing kaaway, pinag-aaralan nila anong mukha ng kaaway, saan nakatira, paano kumikilos, anong oras lumalabas, pumapasok sa kanilang hideout. So they are learning the enemy. That's part of training. Saan ba naglalabas-pasok ang diablo sa buhay natin? Paano nagsisimula ang gulo sa pagitan ng mag-asawa? Paano nagsisimula ang maling relasyon sa kabataan? Paano nagsisimula ang mga deceptions? Paano lumalaki ang maliit na mga kasalanan? We must know how the enemy works. That's part of training, brothers and sisters. That is why we need the Bible, and we need the Bible study and the preaching of the Word. Hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa Diyos. Ina-identify natin ang mga gawa ng kaaway so we can be trained for the battle. Alam niyo ba na meron lang 2 training ground na masasabi kong accredited by God. The first training ground is the home. Kaya doon ang sabi ng Biblia, train up a child in the way he should go. Sabi ng Panginoon, nung buhay pa si Moses, ituro mo sa Israel, ituturo nila ang aking mga salita sa kanilang mga anak. There was no schooling. Ang schooling ng mga bata ay sa bahay. Sino ang magtuturo? Ang magulang. Ang unang accredited na training ground ng Diyos ay ang ating mga tahanan. Kayo ng mga magulang ay tinitrain ng Diyos at ina-accredit niya kayo to train your next generation so that they will know how to fight the enemy.
Kasi ang second accredited training ground ay ang church for ministry, in which we have a ministry as a body of believers. Binigyan tayo ng Diyos ng leadership. Binigyan tayo ng Diyos ng mga able men na tinrain din naman niya upang mag-train sa mga mananampalataya. Ephesians 4, verse 11 and 12. Anong sabi doon? For the equipping of the saints for the work of ministry. Sino ang mag-equip? Ang fivefold ministry. Sino ang tatrabaho ng ministry? Ang church. Ang mga banal. It is not the pastor who is responsible for all the work. It is the local church. You are responsible for all the work. The pastor is responsible to equip you with the Word of God, with the knowledge of God, so that you are ready to work in the ministry. So tandaan niyo yung dalawang training ground na gusto ng Diyos. There's no other place na binigay ang Diyos sa atin para matrain to become His men and women of war. Naalala niyo yung mga anak sa school, di ba? Naalala ko yung aking mga bata nung sila ay nasa school pa. Once a year, meron silang tinatawag na retreat. At anong ginagawa doon? Kwento ng mga bata, pinapaiyak sila. Kinukondena sila. Kayo, mga matitigas ang ulo nyo. Isipin nyo mga nanay nyo na nag-alaga sa inyo. 9 na buwang nagpalaki sa inyo. Hanggang sa mga bata, maiyak na lang. Kung ano-anong mga training. I tell you, ang public education is not for training for spiritual life. It's not accredited. At wala doon ang mga qualified men of God na magtuturo sa ating mga anak. Sa bahay nyo at sa gawain ng Panginoon. Doon nyo dalhin ang inyong mga anak. Kung kailangan nyo silang i-bribe, kung kailangan nyo silang bilhan palagi ng pagkain at i-assure na merong laruan para lamang madala sa gawain, dalhin nyo sila. Kung kailangan nyong mamasahid, gumastos, bring them into church, into the house of God, sapagkat ang kanilang matututunan sa gawain ng Diyos ay dadalhin nila sa buong buhay nila, provided they are trained properly. Hallelujah. Training is preparation. Under preparation, andyan ang strengthening, equipping, and identifying enemies. Pangalawa, training is spiritual development. Obviously, ang training natin as Christians is for the purpose na tayo ay lumago, mag-mature. So there is no other way na tayo ay magmamature as Christians kung hindi tayo papasok sa training program ng ating Panginoon. And that means, papasok tayo sa intentional development ng ating spiritual life. Maturity does not come by chance. It must be intentional. Pag sinabing by chance, yung bang bigla na lang isang araw, nagising ka, mature ka na. It does not happen that way. Maraming Kristiyanong 10 years na sa church, pero immature pa rin ang mga behaviors. Because development must be intentional. Unang-una, of course, ang Diyos. Intentional siya sa pag-train sa atin. Alam niya ang ating weakness, tinitrain niya tayong lumakas sa ating mga weakness. Alam niya kung anong dapat nating gawin sa unahan ng ating buhay, so hinahanda niya tayo sa mga bagay na yun. Secondly, kailangan maging aware tayo sa training ng Diyos sa buhay natin, na kapag tayo nasa gawain, kapag tayo ay nasa church, especially nasa pagtuturo, God is teaching us and we must be aware anong tinuturo ng Diyos sa akin na dapat kong maintindihan.
See, kailangan maging intentional tayo sa pag-undergo ng ating training as God's men and women of war. Otherwise, bibilang tayo ng mga taon sa loob ng church and we never know kung saan tayo nakalagay. At kung anong purpose ng ating buhay sa lupa. Yes, we have a destiny in heaven, pero anong purpose ng Diyos sa iyo habang ikaw ay nasa lupa? Ang Bible ay mayroon lamang specific na mga bagay na binanggit kung saan tayo dapat matrain. At pwede tayo mag-stick lamang doon for the sake of this study. Una, ang 1 Timothy chapter 4, verse 7 and 8 ay nagtuturo si Paul that we should train towards godliness. Sabi niya rito sa verse 7 and 8, but stay away from worthless stories and that are typical of old women. Rather, discipline yourself for the purpose of godliness. So there is the word discipline. Sa ibang translation ay train, exercise yourself toward godliness. Sanayin mo ang iyong sarili. From the Greek word, I think the word is gumnos. So exercise, practice, train yourself for the purpose of godliness. For bodily training is slightly beneficial, but godliness is beneficial for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come. So, sa text na ito, anong sinasabi ni Paul? I-train natin ang ating mga sarili na maging makadiyos. Godly. I-train natin ang ating sarili towards godliness. Godliness is a life, living a life that is devoted to God. A life that is devoted to God. Ang buhay na nakasentro sa Diyos. Everything revolves around the person of God. Ang aking pagpapamilya ay dahil sa Diyos. Ang buong pamilya ko ay para sa Diyos. Which means, hindi ko ipagkakait ang pamilya ko kapag gustong gamitin ng Diyos sa ministry. Hindi ko pa-absent ang aking pamilya sa gawain ng Diyos because we are devoted to God. You see? So, that is how it is. Godliness is living a life that is devoted to God. It involves service, participation sa mga services, daily worship, prayer, Bible reading, fellowship, sharing your faith to other people, discipling new Christians, and then the grace of giving and supporting a good cause. These are all parts of godly living. I-train ninyo ang inyong sarili sa paglilingkod sa Diyos. When you come to church, huwag kang pumunta para sa iyong sarili lang. Pumunta ka with the goal to help another Christian. Speak to another Christian to edify another Christian. Sabi ko nga sa inyo, sa panahon ng Bible, sa panahon ng Biblia, ang gathering ng iglesia ay hindi para sa self-edification. Ito ay for the edification of others. Of course, kapag ikay mahina at mahinang palagi, you come to church para magpalakas. Pero hindi yan ang dapat maging lifestyle ng isang Kristiyano. Kailangan kang maging malakas. Train yourself for strength. Para the next time na ikaw ay nasa church, hindi ikaw ang palalakasin, ikaw ang magpapalakas sa iba. So, i-train yung sarili nyo sa paglilingkod, sa panalangin, sa pagbabasa ng Biblia, pag-attend ng fellowship, pag-share ng Word of God. Towards godliness. Ilang ulit na natin itong ina-address sa pulpito. And I believe you've heard enough. And God expects the fruit of His Word. Na ang mga mananampalataya ay lalong maging maningas sa makadiyos na pamumuhay. Pero kanina narinig ko ang report ng isang diakono
Nung Friday, paunti ng paunti ang mga attendees ng community meeting. Train yourself. Hebrews chapter 5. Ano ang training dito na gusto ng Diyos na ating ma-undergo? Hebrews 5 verse 13 and 14. Everyone who partakes only of milk is unacquainted with the word of righteousness, for he is an infant. But solid food is for the mature, who because of practice, have their senses trained to distinguish between good and evil. So diyan, napakalinaw ng nais ng Panginoon, ng mga Kristiyano ay matrain ang kanilang senses to identify what is good and right. What is good and bad, wrong, error, truth and error, good and evil. We must be trained to discern between good and evil. Because sa ating panahon, sabi pa nga ng prophet, ang kaibahan ng katotohanan at ng kalikuan ay kasing nipis ng buhok ng tao. Ganun daw kalapit ang truth and error sa ating panahon. So paano mo i-identify kung ganoon kalapit? Napakanipis ng boundary. Kailangan mong gumamit ng magnifying glass. Kailangan mong gumamit ng magnifying glass para matutukan at ma-identify ang difference. You see? That is why we need training. Ang ating senses, we need training ang ating senses. Seeing, of course, ang 5 senses. But there is another sense na hindi natin dapat pabayaan, and that is our 6th sense, which is our faith. Train your faith. Kaya pag meron kayong sakit, train your faith. Diba? Pag meron kayong crisis, biglang merong problema, merong masamang balita na kung sino man na-aksidente sa ibang lugar, train your faith. Hindi yung, anak, kailangan kong bumiyahe, may nangyari sa Maynila. Train your faith. Baka pagdating mo sa Maynila, natusok lang ng pako. Gumastos ka pa ng 1,000. Train your faith pagdating sa mga crisis. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Be diligent to present yourself approved to God as a worker who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. You see? Maging masikap ka raw na iharap ang iyong sarili na karapat-dapat sa Diyos, katanggap-tanggap sa Diyos, gaya ng isang manggagawa na walang kinahihiyang anuman, sapagkat hinihimay ng tama ang salita ng Diyos. Ito ang training sa Word of God. Unfortunately, ang marami sa mga mananampalataya ay ina-attribute natin ang talata na ito para lang sa mga workers. Oh, hindi naman ako preacher, hindi naman ako Bible teacher, hindi naman ako nagdadala ng Word of God sa mga Bible studies, so I don't need that kind of training. Well, that's our problem. Because that results in many Christians na hindi mature enough para mag-appreciate ng magagandang salita ng Diyos. So, ang mga talatang ito ay napakahalaga, mga kapatid. Training ng ating senses, training towards godliness, training in the Word of God. Walang ibang magdadala ng salita ng Diyos, kundi ang mga anak ng Diyos. And that's the reason maraming mga problema, maraming mga errors sa denomination na kung saan ina-accommodate ang mga maling activity because yung mga taong dapat mag-handle ng Word of God ay hindi trained to handle the Word of God.
Especially kung tayo tinatawag ng Diyos sa ministry, of course, mabigat ang burden na maging ready tayo sa pagdadala ng salita ng Diyos. But this applies to all of us. Di ba? Lahat kayo mga tatay, tinanong na kayo ng inyong mga anak, Dad, anong ibig sabihin ni pastor doon? Dad, anong ibig sabihin ng teacher ko dito? Lahat tayo ay tinanong na ng ating mga anak. Which means, we must be trained in the Word of God. Of course, ang ating greatest teacher ay hindi si pastor, kundi ang Panginoong Hesus ang ating greatest teacher. So we're training with the best teachers. Now, see, ang ating mga training, because our battles are in line with God's plan, sapagkat ang buhay, ang labanan sa buhay ng isang Kristiyano ay connected ito sa plano ng Diyos at sa labanan na kung saan ang Diyos ay engaged laban sa kaaway. Then, ang ating training ay kailangan i-align din natin sa training na gusto ng Diyos. We must be trained by the right person. Of course, ang ating Panginoong Hesus, using His trained ministers. Nag-equip siya ng mga ministers para i-train tayo sa ministry. Sino magtuturo sa atin kung paanong tumayo sa likod ng pulpito, kundi ang mga servants din ng Diyos na inilagay na sa ating buhay. Sino magtitrain sa atin, magtuturo sa atin, or at least mag-guide sa atin kung paano maging mabuting mga ama ng tahanan, kundi yung mga servants of God din na nauna sa atin na in-equip na ng Diyos. Now, para tayo maging mabuting trainer sa ating mga anak o sa mga tao sa ating buhay, huwag natin silang dadalhin sa ating mga karanasan. Meron tayong natutunan sa ating mga karanasan, for sure. But to be a good trainer sa gawain ng Diyos, we must teach them from the Word. We must teach them from the Word. It is a good thing na meron tayong experience, but experience is personal. The Word of God is universal. Ang aking personal experience ay hindi applicable sa lahat ng tatay sa ating church. Maaring may ilan, pero maaring sa ibang sitwasyon ng inyong bahay, hindi applicable ang aking karanasan. So I cannot teach you from my experience, but I can teach you the Word because the Word is applicable to all of us. It's universal. Ganon din yan sa ating mga anak. Pwede tayo mag-train sa ating mga anak based on our personal experience. But you know na ang inyong mga anak lalaki sa iba't ibang mga sitwasyon at iba rin ang mararanasan nila. Give them the Word of God. Train them in the Word of God. And therefore, ikaw mismo ay dapat matrain sa Word of God. Okay, let's move. Pangalawang bagay na ating dapat matutunan kay Abraham, how he became a man of war from a man of faith. Ang verse 15 ay nagsasabi ng ganito sa Genesis 14, he divided his forces against them by night, he and his servants, and defeated them and pursued them as far as Hobah, which is north of Damascus. And then ang verse 16 ay nagsabi na nabawi niya si Lot, nabawi niya mga kababaihan, nabawi niya ang mga properties dahil nagapit niya ang kaaway. That's the result. Anong inyong makikita sa verse 15, mga kapatid? Pansinin niyo yung kanyang aksyon. He divided his forces. 318 men. Sa bandang baba ng chapter 14, may ibang lalaki, at least 3 lalaki siyang in-identify. Isa doon si Mamre. Saan na ba yun? Gusto ko lang banggitin sa inyo. Si Aner, Eshcol, and Mamre. So ito yung mga kalalakihan ng mga head din ng sangbahayan, no? At sila ay may malalaking mga family din, and pwede nating i-assume na itong si Aner, Eshcol, at si Mamre ay nagdala rin ng kanilang mga servants to help with the war.
Sapagkat in-identify sila dito. Or at least, itong tatlong lalaking ito ay kasama ni Abraham sa battle. So maliit lang ang kanilang bilang, malaki ang kaaway. So anong ginawa ni Abraham? He divided his forces. The idea is to surround the enemy. Pangalawa, he attacked by night. The idea is para ma-surprise ang kaaway. So of course, normally sa gabi ay walang lumulusob unless yun ay mga surprise attacks. Pangalawa, para itago rin ang kanilang bilang sapagkat kakaunti nga sila. And then he pursued the enemy. Well, sa mga action words na ito na dinescribe kay Abraham, ang aking nakikita ay isang bagay. Abraham strategized. Si Abraham ay mayroong strategy sa kaniyang pag-attack sa kaaway. He planned his attack. Karanas na ba kayo ng away na biglaan? Let's say, aksidente sa kalsada. Nagkasagian. Of course, pag ikaw ang nasagi, mainit agad ang ulo mo. Nako! Tinamaan ako. Kung unbeliever pa, mapapamura na. Bukas ng pintuan, sagutan agad. At kung minsan, sakitan. That is unplanned. Diba? Minsan sa bahay, ganyan din naman eh. Pag mayroong mga big problema, biglang mayroong isang pagkakamali ang asawa, bakit mo ginawa yan? Sabi ko sa iyo, huwag mong gawin yan. And then pareho nang mainit ang ulo, nag-aaway na. That is unplanned. Yun ang mga labanan na hindi planado. They happen. Unplanned ang mga labanan, but we can prepare in advance if we make strategies. You see, a strategy is a plan of attack. Isang pagpaplano kung paano kang lulusob, kung paano kang mag-advance towards your enemy. So, ipinapakita ko sa inyo na si Abraham ay nagplano ng kanyang pag-atake sa kaaway. Alam niya, ang bilang ng kaaway ay mas marami kaysa sa kanila, so gumawa siya ng paraan kung paanong manalo sa labanan kahit kakaunti sila. At ang kanyang mga servants ay hindi full-time soldiers, but just trained men. At sila ay nagtagumpay. Yes, the Lord is with him. And that's because also, he prepared for the battle. Kahit tayo anak ng Diyos, pag hindi mo pinaghandaan ang iyong labanan, you will lose it. Pag hindi mo pinaghandaan ang iyong labanan, you will lose it. Planning for battle, strategy is planning actually, no? It's planning. And planning for battle means knowing who the enemy is. Terorista ba sila? Guerrilla ba sila? Assassin ba sila? Isa ba silang army na malaki? Halimbawa, Pilipinas laban sa China. Mag-isip-isip kayo kung paano yung lulusubin ng China. Dati may plano si Duterte, hindi ko na alam kung natuloy. What is the purpose of the battle? Ito ba ay para mag-conquer ng nation, para mag-reclaim ng lost territory, magligtas ng hostage, magwasak ng enemy base, or total annihilation? You see, maraming dahilan kung bakit ang mga bansa ay nakikipagbaka, and that is involved in planning, strategies. Christians, we need to plan. Lagi ko nababasa sa mga leadership books, to fail to plan is to plan to fail. Pag hindi ka raw nagplano, ay para ka na rin nagplanong matalo. Isipin nyo kapag ang dalawang bansa ay naglaban, parehong nagplano, pero isa pa rin ang panalo. Eh di lalo na kung hindi nagplano, kung walang strategy. Si Satanas ay nagpaplano rin. Naghahanda din siya in advance ang abot ng kanyang wisdom na galing sa Diyos at ngayon ay kanyang
pinipervert, pinaplano rin niya kung paano unti-unting sirain ang influence ng salita ng Diyos sa buhay ng mga tao. And He is winning the battle. When we speak about the world, makikita natin kung paano nakurap ang sanglibutan because Satan is effective in his attack. Strategic siya. Kaya kung ang mga Kristiyano ay hindi nagpaplano ng pakikipagbaka, how can we win? Alam niyo ba kung bakit ang Diyos hindi matatalo sa anumang labanan? Sapagkat may plano siya eh. At ipinlano na niya ang lahat before the foundation of the world. Wala nang pwedeng maidagdag ang dyablo sapagkat lahat ng move ng dyablo nakita ng Diyos in advance at naipaghanda na ng Diyos ang lahat ng iyon. God cannot lose because He had a plan how to defeat the enemy. Kaya kailangan ng ating planning ay naka-align sa programa ng Diyos sapagkat Siya ang mayroong plano para makonquer ang buong sanglibutan at mabalik sa Kanya. Therefore, ang ating planning ay kailangan in line with God's program. Let me give you a few verses para makatulong sa atin. Proverbs chapter 20, verse 18. Prepare plans by consultation and make war by wise guidance. Proverbs 11:14, where there is no guidance, the people fall, but in abundance of counselors, there is victory. Proverbs 15, verse 22, without consultation, plans are frustrated, but with many counselors, they succeed. And chapter 24, verse 6, for by wise guidance, you will wage war, and in abundance of counselors, there is victory. Okay? Sa pamagitan ng matalinong paggabay, ikaw ay makikipagbaka. At sa maraming mga payo, you will win. There is victory. So, make plans. Make plans. Marami tayong labanang hinaharap sa buhay na ito. Ang mga common battles nating Christian life, of course, ang mga unang-una persecutions dahil sa faith. Dinidiscriminate tayo ng mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga kasama sa trabaho. And then there's the battle of financial problems. Paano tayo aahon sa kahirapan? Paano natin may provide ang mga pangangailangan ng ating mga anak? Paano natin sila mabibigyan ng komportabling kalagayan? And then there's peer pressure, especially sa mga kabataan. Napipressure silang mag-boyfriend, girlfriend, mga estudyante pa lamang kasi yun ang nakikita sa kanilang paligid at yun ang itinuturo ng mga kaibigan sa school. Napipressure silang kumilos ng gawa ng sanglibutan, ma-involve sa mga activities ng sanglibutan because of peer pressure. Naranasan ko rin yan nung ako'y teenager. And then there is behavioral problems sa ating mga anak. Paano natin i-handle kapag ang mga bata ay nagiging matigas ang ulo? Paano natin i-handle kapag maraming mga tao sa paligid na mas malakas ang influence kaysa sa iyo na ikaw samantalang ikaw ang magulang? And then there is personal offenses. May mga tao na kapag salita ng masama, masakit sa iyo, na-offend ka sa word, sa action, narinig mo lang pero nasaktan ka. How do you handle? It's a battle. At least sa sarili mo. It's your personal battle. And then mga disillusions. Sapagkat nakakita ka ng yung nag-akay sa iyo sa faith, yung workers sa church ay nag-fail morally, emotionally, nakita mo na nakagawa ng isang kasalanan sa labas, and then na-disillusion ka, nanghina ka sa pananampalataya. How do you face these battles? You see, these are battles, brothers and sisters. Unhealthy relationships.
Kapag palagi may away between husband and wife, ang mga anak at magulang ay nagsasagutan, these are battles. Kailangan yung ma-identify ang kaaway ay gumagawa ng gulo sa aking bahay. This is a battle I must face. Sin and temptations. It's a battle. Damdamin, affection, relationships. Pag tayo ay na-attract sa mga unbelievers, na-attract sa, sabihin nating, may asawa na-in-love ka sa isang brother o sa isang sister na pamilyado na, that's a battle. Ano pa? Ang iyong past life, kapag binabalik-balikan ng mga tao, how do you handle it? Ministry. Paano ka maging effective sa ministry at pag may mga nasumisira sa iyong effectivity sa ministry, how do you fight this battle? Hindi niyo ba nare-realize mga kapatid, lahat tayo are engaged in these battles. All of us. Sometimes pagising lang para pumunta ng church, ay labanan na. Sapagkat ang katamaran, na mainit sa church, mataas, 4th floor pa, mahingalin na ako, wala akong pamaypay. Walang aircon. Hindi nag-provide si Brother Renzo. It's a battle. Kaya wala tayong service mamaya. Sickness and diseases, kapag ito yung ma-atake sa atin, especially pabalik-balik ang mga sakit sa mga anak, sa ating sarili, how do we face the battles? You see, naniniwala ko na napakalaking factor ang pagpaplano ng isang Kristiyano. Kung hindi ka pa dumarating sa mga problema, it is good to plan in advance. Kung tayo nasa gitna ng problema, it is even more important na tayo ay magplano kung paanong haharapin ang mga trials. You see, as far as I know, ang kadalasang behavior ng mga Kristiyano is live the good life, enjoy Christian life, mag-worship sa Panginoon, mag-attend ng fellowship. Pag umatake ang kaaway, then we're always in surprise. Because hindi tayo nag-spend ng panahon to think of situations. What happens kung umatake ang kaaway sa ganitong paraan? That's planning. May anak ka ngayong 5 years old. Alam mong magiging 10 years old yan isang araw. Magiging teenager yan isang araw. Do you have a plan? May plano ka ba kung paanong i-address ang mga araw ng paglaki ng iyong anak? That's planning. Hindi magsimba lang kayo mga anak. Sige, mag-church lang kayo. Pagdating ng panahon, may problema na anak. Pastor, ang sakit ng ulo ko sa anak ko. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Mga binata at dalaga sa loob ng church. Mas enjoy ninyo ang inyong buhay as singles. Pero alam niyo isang araw may in love kayo. Pag pinag-uusapan ng love life, usually mga binata talaga, nahihiya-hiya pa sasabihin, wala pa sa isip ko yan. Imposible. Wala pa sa isip ko yan. I'm sure sumagi na yan sa isip mo. Marami ka nang nasipat na binata, siguro, binata o kung dalaga. Kung binata ka, marami ka nang nasilip ng mga dalaga. May mga prospects tayo. Pero do we have a plan? The reason kung bakit may mga binata talagang nahuhulog sa mga kasalanan is because they don't have a plan. Paano kung dumating ako sa ganitong sitwasyon? What if isang araw may lalaking nagkaroon ng interest sa akin at dalhin ako sa ganitong sitwasyon at kaming dalawa lang? Ano ang aking plano? First, you must have a resolve to do the right thing. And then, you have a plan of attack. Paano ko sasawayin? Paano ko iiwasan? Paanong hindi kami darating sa ganong sitwasyon na kaming dalawa lang in a private situation? Make
a plan. Because I tell you, the enemy is also planning na dalhin kayong dalawa lang sa private place. Pinaplano rin yan ng Diablo. Everything can be planned, mga kapatid. Because mayroong isang bagay na magandang matutunan sa ating Ama sa langit. How to be successful. It is because God makes plans. God is successful because He has a plan for everything. Hindi siya nagre-respond possibly sa mga sitwasyon ng kaaway. Sabi ng isang preacher, hindi alam ng Diablo na si Adan at si Eva ay mahuhulog sa kasalanan dahil kung alam ng Diyos, ay hindi papayagan ng Diyos na si Adan ay magkasala sa panahon na yun. That is poor theology, mga kapatid. Biblical theology teaches us God saw everything. And He had a plan kung paano niyang i-resolve ang mga problemang gawa ng Diablo. Thank God we have such a Father, mga kapatid. Then we must learn from Him. At ang lahat ng pamamaraan ng Diyos, it's all in His words. Every battle that we face, God has a strategy. Kailangan lang nating tingnan sa Biblia paano i-attack ang problemang ito, ang kaaway sa ganitong paraan. It is all in His words. Basahin yung buhay ni Jose nung siya'y nasa Egypt. Na andun makikita nyo ang strategy ng Diyos, binigay ng Diyos by wisdom, ibinigay niya kay Jose. At si Jose ay naging successful. So, it's all about planning, strategies. Sinabi ko na sa inyo, ang pinakamalaking gawa ng Diyos sa lupa ay nang si Kristo ay namatay sa krus to pay the price of sin. Sa paningin ng sanglibutan, it was a foolish act. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 1, the message of the cross is foolishness sa mga Gentiles. But to us, sa ating naliligtas, it is the power of God for salvation. Bakit? Sapagkat in that death, Jesus gave us life. See? It was so opposite to the way the world does their thing. Paano sila nagko-conquer? God did it the opposite way. By giving up the life of His Son, He conquered the world. That's the greatest victory. So we must learn from our God. I tell you, I'm not saying na I am always successful sa aking mga planning at sa pagharap sa mga trials, sa mga temptations, that I was always successful. No. Many times I failed. And God taught me things. But there is always a guarantee in the Word. That is why I cannot teach you from my experience. I teach you from the Word of God. Because the Word of God applies to every one of us. For every battle that we face, God has a strategy. It is in His Word. And that's why Genesis 14 is a very unlikely story, and yet we can learn now so many things mula sa istorya na ito ni Abraham. The last thing na dapat natin matutunan kay Abraham is what he did. After verse 16, pababa, merong nangyari. Merong ginawa si Abraham. Ang sabi rito sa verse 17, after his return from the defeat of Chedorlaomer and the kings who were with him, the king of Sodom went out to meet him at the valley of Shaveh, which is the king's valley, and Melchizedek, the king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth. And blessed be God Most High, who has handed over your enemies to you. And he gave him a tent
of everything. This is the first instance na ang pag-iikapo ay na-mention sa Scripture. It was not a law. It was not a commandment. It was an act of gratitude. It is Abraham honoring God for his victory. If God gives us victory, huwag nating kalimutang parangalan ang Diyos. Huwag nating kalimutang parangalan ng Diyos. At alam niyo ba ang tamang pagpaparangal sa Diyos? Sa natural na sitwasyon, mga kapatid, ang mga warriors, pag galing sila sa mga tagumpay, mga generals man yan o individual warriors, pag sila ay uuwi na galing sa tagumpay, may dala silang spoils of war, at mula dito sa spoils of war, sila ay nagbibigay ng present, ng regalo sa benefactor nila, either the king, yung hari na nag-utos sa kanila to go into battle. So, here sa Abraham, makikita natin ang ginawa ni Abraham after his victory. Una, sa pamagitan ni Melchizedek, he thanked God. Blessed be God Most High, who gave you your enemies. Wala namang ibang nagbigay ng kaaway kay Abraham, kundi ang Diyos. And so he thanked God for the victory. Pangalawa, from the spoils of war, he gave a tenth part to the high priest, to Melchizedek. You see? And then sa bandang baba pa ng chapter 14, Abraham did not take advantage of the spoils. Instead, inacknowledge niya yung mga taong tumulong sa kanya. At sabi niya, wala akong kukuhain anuman. Ang kukuhain ko lang ay yung parte ng mga tumulong sa akin sa labanan na ito. I want to give them their part. So that is the way Abraham honored God in his victory. Marami tayong nami-mention ng mga tagumpay sa gawain. Tagumpay sa mga pananampalataya natin. Pinasasalamatan natin ang Diyos, but most of us do not go as far as honoring Him from the spoils of war. So ang pagpaparangal ni Abraham ay hindi lang in the form of, thank you Lord. But ito ay in-express, na demonstrate sa pamagitan ng pagkuha na sa spoils of war, yung bunga ng kanyang tagumpay, kinuha niya ang isang portion, a 10 part, at ito ay ibinigay sa Diyos. That is honoring God. In fact, it is consistent sa Scripture. Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. You see, this is not lip service. This is honoring God from your wealth. And from the first of all your produce. Pinag-aralan na natin ang principle ng first fruits, di ba? Isang gapas, at ito ibibigay sa priest, iwi-wave sa Diyos, at ang unang harvest ay ibibigay sa priest at silang makikinabang ng lahat yan. That is one way. Ito yung isa yan sa pwede natin makita rito, to honor the Lord from the first fruits of all your produce, your increase. That is only one way of honoring God. Kapag ikaw ay may tagumpay, kapag ikaw ay mayroong natanggap na kagalingan, honor God from the spoils of your war. Nakipagbaka ka sa iyong karamdaman, nagtagumpay ka. How do you honor God with that? You see? Every war, they have spoils of war. Lagi ito mayroong spoils of war. And then, from there, we take a portion and honor the Lord. Sino ang tatanggap nito? Tinanggap ito ni Melchizedek, the priest of the Most High. At ang ating pagpaparangal sa Diyos in this form ay tinatanggap ng church. Tinatanggap ng gawain. You see? That is the way to honor God. I'm telling you, maraming Kristiyanong
Maganda ang kalagayan ng kanilang mga bahay, pero ang church nila ay napapabayaan. I pray na hindi ganyan ang mangyari sa ating local church. I have seen church members, milyonaryo sa Qatar, milyonaryo sa Middle East. Pero ang church building, madilim, mainit, walang aircon, ang electric pan ay mga luma, at ang mga instrument ay napabayaan na. And yet, ang church members ay milyonaryo. They earn 1 million isa peso a month. Imagine that. 1 million a month ang kinikita ng isang church member. At ang house of God is crumbling. Because magaling tayong magpasalamat by lip, pero hindi natin pinararangalan ng Diyos by our possessions. That is the Bible. Honor the Lord from your wealth. Ang kagandahan ng ating kalagayan sa buhay, it is all because of His goodness. Lagi natin yan sinasabi. Amen? It is because of His goodness. The question is, pinarangalan mo na ba ang Panginoon? Well, Pastor, ginawa ko na yan 5 years ago. Well, that was good 5 years ago. What about 5 years later? Paano mo pinarangalan ng Diyos from your wealth? That is why Abraham was so blessed. Ang tandaan natin, hindi si Abraham pinangakuan ng Diyos ng material blessing. But materially, Abraham was blessed because he has a plan for life. Si Abraham ay hindi siya yung lakwatserong gala sa mundo. Para bang mga freelancers sa ating panahon na kung saan-saan lang abutan ng umaga, doon lang sila titira, magi-stay, wala silang permanent na location. Abraham was not like that. He has a goal, meron siyang objective, ang pangako ng Diyos. Maaring hindi niya ito nakita agad, pero ito'y unti-unting nag-unfold sa buhay niya. And Abraham developed a plan for life. Alam niya kung paano parangalan ng Diyos. Alam niya kung paano makipagbaka because a man of faith is a man of war. At yan ang dapat nating matutunan sa ating buhay, mga mananampalataya. Hindi tayo magiging slack, hindi tayo magiging mga tamad at easy-go-lucky ng mga Kristiyano. That is why, even sa book of Proverbs, for practical reasons, ibinigay ng Diyos ang lesson sa pinakasimpleng nilalang. Anong sabi ni Solomon sa kanyang anak? My son, tingnan mo yung mga langgam. Mga langgam, walang master. Pero pag summer, hindi sila naglalakwatsa. Pag summer, nag-iipon sila ng pagkain. Alam nila kung nasaan ang tubig sa panahon ng tag-ulan. Alam nila kung nasaan ang pagkain sa panahon ng tag-init. At anong sabi ni Solomon sa kanyang anak? Huwag kang tamad. My son, huwag kang maging tamad. I'm sure you can hear God, your Father in heaven, speaking from that word. Even nature, God has taught them kung paanong masurvive ang buhay. Na isang araw narito at bukas wala na. Kaya sabi ni Jesus, hindi nyo ba na-appreciate gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa inyo? O mga taong kulang ang pananampalataya. Kung ang ibon na hindi pinabayaan ng Diyos, ang buhay nyo ay mas lalong mahalaga sa Diyos. And that's why He gave us His Word. Kung ang mga langgam ang makakasama ng Diyos for eternity, ang kanyang salita ibinigay niya sa mga langgam. Pero sa atin niya ibinigay ang kanyang salita so we can learn from His Word, so we can be trained and we can plan and strategize. And we will honor Him with our victories.
I challenge you, brothers and sisters, don't forget to honor God with your victories. Kaya nga noon pa lang, tinuruan natin ng ating mga binata at dalaga, kapag kayo mag-aasawa, total, masasabi nyo, binigyan kayo ng Diyos ng regalo, ng isang mapapangasawa, then don't forget to honor the Lord. Give something to the church. Mabigay kayo ng regalo sa church. Anumang bagay na magagamit ng iglesia para sa gawain ng Panginoon. Honor God. I have seen sa ilang mga kabataan natin na nagparangal sa Diyos in that way. Pero marami ring hindi. Don't forget to honor the Lord. Sa Kanya galing ang lahat ng ating nakukuhang tagumpay. So, faith in God does not only produce a set of beliefs. God brings us to a place by faith where we have to fight for our faith and by our faith. Faith makes you a warrior. And faith makes us overcomer. Diba? This is the victory. Anong sabi ni John? This is the victory. Even our faith. Faith is the victory. So how does faith overcome? It transforms you into a warrior of God, ready to face battles and to honor the Lord. Sa langit, maraming corona. Sapagkat bawat isa sa atin ay may corona. Pero makita natin sa Revelation chapter 6, ang lahat ng corona ay itinatapon sa paanan ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Panginoon, wala kaming tagumpay kung hindi dahil sa iyo. Kaya ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Walang isbang may tataas sa aming buhay, kundi sa iyo lamang. At ang aming tagumpay ay inilalagay namin sa iyong panan. That's how we honor God. Nakalaya ka sa bisyo, nakalaya ka sa mga umalipin sa iyong mga kasalanan na dating kinalagyan ng iyong maruming buhay. Ngayon, malinis ang iyong buhay. How do you honor God? Paggamit mo ang buhay mo sa Diyos. Kung dati nagagamit ng bisyo, ngayon, ipaglingkod mo sa Panginoon. Make it available to the work of the Lord. Honor God with our victories. I will close by reading these words, mga kapatid. Faith makes us overcomers. At ito ay malinaw na binanggit dito sa Hebrews chapter 11. At sinamap dito sa Hebrews 11 ang lahat ng mga tagumpay sa mga nagdaang panahon. At saan inattribute ang kanilang mga pananagumpay? Sa kanilang pananampalataya. Now, babasahin natin mula sa verse 32 lang hanggang 34. And what more shall I say? For the time will fail me if I tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David, and Samuel, and the prophets. So dito binanggit ang mga judges. And then binanggit si David as one of the kings of Israel because King David was really the king who was an overcomer. Marami ng mga sumunod na hari sa Israel but they were never truly overcomers. Sa buong buhay nila, meron silang maliliit na mga tagumpay but most of them failed God. David was mentioned, the only king na binanggit dito. Sabi niya, and Samuel and the prophets. Judges, kings, and prophets who by faith conquered kingdoms, performed acts of righteousness, obtained promises, shut the mouths of lions, that was Daniel, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, from weakness were made strong, became mighty in war, and put foreign armies to flight. Ano ang nakikita natin dito sa account ng Hebrews 11? These are men of war. At ang mga men of war ay men of faith.
So hindi sila nagtagumpay. Not even David can overcome except he was first a man of faith. Samuel would not overcome. Gideon cannot overcome. Even Samson cannot win the last battle nung siya'y bulag na. Hindi siya magiging overcomer unless he was a man of faith. Hallelujah! And because they were men of faith, they became men of war. They conquered kingdoms. They put enemies to flight. They became mighty in war. From weakness, they were made strong. They escaped the mouths of lions. And so many great acts ay in-account para ipakita sa atin, if you are a man of faith, you are a man of war. You cannot be an overcomer. You cannot be a mighty warrior unless you are first a man and a woman of faith. Hallelujah! Nakikita niyo ang connection, mga kapatid. That is the only direction na ating tatahakin. There is no victory for a Christian labas sa programa na ito ng ating Diyos. So kung ikaw ay magiging overcomer sa panahon na ito, kailangan ma-align ang buhay mo sa pattern ng mga taong ito na binanggit ng Biblia. Hindi ang Diyos gagawa ng panibagong definition ng conquerors sa buhay mo. Hiwalay sa mga ginawa na niya sa mga naunang mga tao. So your life must reflect their kind of faith in order for you to become the same kind of man and woman. Then, sa piling ng Diyos, we are all overcomers. Kaya ikaw, katabi mo doon, si Gideon, si Barak, si Samson. Brother, musta, brother? Praise the Lord, brother. Kumusta yung mga leon, Daniel? Di ba? You will stand shoulder to shoulder with these overcomers. Hindi dahil sa parehong leon ang iyong binaka, but because you had the same faith. And by faith, you became a man and woman of war. You face your battles, hindi mo inatrasan ang labanan mo ngayon. You face your enemies, you planned, and you won the battles, and you give honor to God. You are a man of war. Amen. At yan ang gusto ng Diyos, may bangon sa ating panahon, mga kapatid. And ayaw ng Panginoon na tayo ay pumupuno lang ng church sa oras ng gawain. Pero pagdating sa ating buhay, Monday to Saturday, we are losers. Lulong tayo sa bisyo, hindi tayo nakakapanalangin, wala tayong panahon magbasa ng Biblia, wala tayong fellowship. No, hindi yan ang nais ng Panginoon. But if you are here at na-recognize mo ang iyong pagkukulang sa Diyos, then today is the opportunity to begin again. To start your life, to live a victorious life. And then the next Sunday, you are a new person sa harap ng Panginoon, sapagkat you are now training your life to be a man of war. That's what we are. If you have the faith, you are a warrior inside. God's soldier. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Hallelujah. Tumay tayong lahat and let's honor the Lord today.